202 dyan, ang title dyan ay Pas Minat. Sabi niya sa chorus, Savior, O Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. So kakantahin natin ang first, second, third, and fourth stanza. Intindihin natin yung mensahe ng awitin. Sobrang halaga na makita natin na sa ating buhay bilang isang estudyante, bilang isang professional, bilang isang Kristiyano, hindi tayo ganun ka, kung sasabihin natin, kung didependehan natin ng ating sarili, mahihirapan tayo. That's why, dapat ilagay natin yung tamang perspective natin na kailangan natin ang Panginoon sa bawat aspeto ng buhay natin, no? So, andyan na ba? Natayin natin. Sige po, let's all stand as we sing this four verse na ito. The first stanza now, intindihin natin yung lyrics eh. Second stanza now. Kapag lumalapit tayo ngayong Wednesday, tandaan natin, hindi tayo lumalapit para utusan ng Diyos. Lumalapit tayo ngayon para manalangin sa mga kapatiran natin na kailangan ng panalangin. Kaya tayo lumalapit sa trono ng grasya ng Panginoon. Let's pray. Let's sing. Second verse. Let me at a throne of mercy find a sweet relief, kneeling there in deep contrition. Amen. Help my unbelief. Lapit tayo sa Panginoon ngayong gabi. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Trusting only in Thy merit. Amen. Oh, I seek Thy face. It's God. Heal my wounded, broken spirit and save me by Thy grace. On the first now, let's sing it all together. Stanza now, let's sing it. Intindihin nyo mabuti ito. Wala na tayo ibang hahanapan pa maliban doon sa grasya, sa awa na binibigay ng Panginoon. Bago tayo magdesisyon, lapit muna tayo sa Kanya. Bago tayo mapunta doon sa pagbagsak ng ating
dependent sa ating sarili o sa meron tayo, lumapit muna tayo sa Kanya. It's most important na maintindihan natin, nasa Kanya ang grasya, nasa Kanya ang awa, nasa Kanya ang spring of living fountain na hindi mauubos. Kaya kung nanghihina tayo at parang diskontento tayo sa nangyayari sa buhay natin, go to God. No? On the fourth stanza now, Thou, the spring of all my, amen. It's more than life to me. Sino pa maliban sa Kanya? Whom have I on earth beside thee? Amen. Whom in heaven thee. Let's give it all in the chorus now. Savior, oh Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Amen. Let's sing one more song bago tayo pumunta sa mga testimonies. On hymn number 186, buksan natin. Ang title nito ay Will Understand It Better. No? Habang tayo ay namumuhay sa mundong ito, maintindihan natin. Bakit ganito yung nangyari? Anong nangyari? Hanggang sa maintindihan natin, ganun pala Panginoon. Hanggang sa umuwi tayo doon sa Kanya, makikita natin ang grasya at kamay ng Panginoon sa atin. On the first, second and third stanza, kakantahin natin ito. By and by, when the morning comes, pag nagtipon-tipon na tayo doon, maintindihan natin lahat ng nangyari sa buhay natin. Andun ang grasya ng Panginoon para sa atin. We are often, the first stanza sing now. We are often tossed and driven on the restless sea of time, somber skies and howling tempest of succeed. But tingnan nyo to, in that land of perfect day, when the mist, pag natapos sa lahat, we will understand it better by and by. On the chorus now. By and by, when the morning, amen, when the saints gathered home, we will tell the story, how we've overcome. We will understand better by and by. Sa second verse, tingnan niyo ito mabuti. We are often destitute of the things that life demands. May stress talaga tayo yan. Kasi nakatutok tayo dun sa mga dinadala sa atin ng buhay. Pero ang sabi dyan, magtiwala tayo sa Panginoon according to His Word. At maiintindihan natin na andyan ang grasya ng Panginoon by and by. The second stanza now, look at this. Itindi natin yung lyrics kahit na mabilis. We are often destitute of the things that life demands. Want of food and want of shelter to hills and barren lands. We are trusting in the Lord and according to His word, that we will understand it better by and by. Chorus now. By and by, when the morning comes, amen. When
often takes us na hindi natin alam. Dumarating na lang yung bigla. And our hearts are made to bleed for many thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best. Pero tatandaan natin, dumating yan naman yung mga bagay na yan, maiintindihan natin yan. Dahan-dahan, habang dumadating ang panahon na pabalik ng Panginoon sa Kristo. Let's sing this without accompaniment. Temptation, sin, temptation, seed and snares often takes us unawares, and our hearts are made to bleed for word or deed, and we wonder why the test when we try to do our best. We will understand it better by. Amen. And the chorus now. By and by, when the morning comes, and when the saints of God are gathered home, we will tell the story how we've overcome. We will understand it better by and by. Amen. And the people of God say, Amen. Let's all sit down at sana yung theology ng songs na kinanta natin ay hindi lang manatiling kanta kung hindi maging totoo sa bawat isa sa atin. Ngayon, as we start our service, meron ba sa inyong testimony ngayong week? Blessing. Sige po, kapatid. Good afternoon po. Uy, amen. Amen. Pinatawag ba naman sa opisina eh? Amen. Okay, amen. So, answered prayer na nakabalik siya, answered prayer pa na meron pang renewal, no? Amen talaga. Double. Meron ba bang blessing? Oh, pa lang, kakabalik pa lang, welcome home.
amen. Ano pong okay, dahil ang prayer natin, di ba? Pero nakakakain na po ulit. Okay na yun. Apo, pero okay na yun, at least nakakakain na ulit. Ah, eh, amen. Eslabon. Kamusta po siya? Ah, amen. Ah, okay. Mm-mm. Natural. Amen. Na 34. Amen. Okay po, ayan. Amen. So, answered prayer yun doon sa isang prayer natin, di ba? Kay Michelle Eslabon. Okay? Amen. Meron tayong answered prayer doon. Meron pa ba? Meron pa ba blessing? Sige po, sis. Apo. Wala. Amen. Okay, so yan. Mga answered prayer at patuloy na prayer dun sa mga kabataan, no? Meron pa ba? Ah, mga blessings, answered prayers, praises. Okay? Meron pa ba? Okay, sige po, sir. Yan, okay. So, meron pa bang ibang blessing? Wala na? Okay. Kung kung wala na po tayo ay let's get our Bibles as we go sa message ngayong gabi.
Tawagin natin si Pastor para i-lead tayo sa message. Pastor, please. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. At may bago tayo ngayong may dagdag na po yung ating ihahatid dyan sa gate pagka uwian na. Okay, so ating itutuloy ngayon ang nasa chapter ano na po tayo. Chapter ano na ba tayo ngayon sa Psalms? Chapter? Last week lang yon. Nagturo pa ko last July 1. Ngayon ay July 8. So ano na dapat chapter tayo? 34, 35 na. 35 na tayo. Okay, 35 na. Okay, basahin natin 1 to 10 lang para hindi natin ito inuubos ng isang bagsakan. Ang yaman nito, bawat Psalms, ang yaman. This time, ang chapter 35 ay may kapares ito doon sa chapter 32 na kung saan si Saul, hinahanting pa rin si David. Kaya, grabe ang sama ng loob dito ni David. Basahin natin from verse 1 to 10, ng dire-diretso siguro, para maintindihan natin, may pangunawa. Verse 1, sabay-sabay, plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Medyo mainit ang ulo ni David, napansin nyo. Sabi, gusto kong labanan mo siya, Panginoon. Inaapi ako Verse 2, take hold or shield buckler, I stand up for mine help. Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Verse 4, let them be confounded and put to shame, and seek after my soul. Let them be burned back and brought to confusion that devise my heart. Pinag-iisipan siya na masaktan, di ba? Verse 5, let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Grabe, Grabe, parang galit talaga siya. Verse 6, let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. Sana, ibang may kaaway ka, madapa ka sana. Ganun, Verse 7, for without cause have they hid for me their net in a pit. Talagang pinapatimuhan talaga siya, which without cause they have digged for my soul. 8, let destruction come upon him, and unaware, and let his net that he hath hid catch himself. And to that very destruction, let him fall. And verse 9, so shall be joyful in the Lord, it shall rejoice in his salvation. Nagbago ang tono niya dito. Diba? Medyo natuwa na siya. Pag verse 9, verse 10, all my bones shall say, Lord, who is like unto thee? Medyo okay na ang kanyang espiritu. Next verse, or line, which delivers the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him. Ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin tungkol na si David, dinipinsahan niya yung kanyang kalagayan. Naintindihan ko po minsan tayo pag nagbigay tayo ng tracts na binupunit, tinatapon, sama ng loob natin Parang gusto natin patunayan, hindi kami nagpapakapagod ng ganito para ganyanin nyo lang. Parang gusto natin ipaglaban. Yun din po ang sigaw ni David from verse 1 hanggang verse 8. Gusto niyang depensahan na maklear ang kanyang pangalan dahil lagi siyang gustong patayin ni Saul. Tuwi-tuwi na lang, kahit saan na lang, jajabilinin siya, habulin siya, at kung ano ginagawa. So, David, in his meditation, at dito po ay prayer ito ni David, ay parang gusto niyang nililinis niya ang kanyang pagkatao. Okay? So, the prayer and pleading of David. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kami ito. Salamat po sa mga blessing. Panginoon, nakaka-amaze, dahil amazing ka po, Panginoon, na magbigay sa amin ng biyaya. Hindi namin iniisip, imposible, pero walang imposible sa iyo. Salamat po sa kasagutan sa mga prayer ng bawat isa. Ang mga narinig po ninyo, ang patutuo nila in the midst of congregation. Napakadakila niyo, Panginoon, sa aming buhay. Sa kabila na may iilan na parabang nagmamatigas, nagre-rebelde, at nagmamalaki sa harapan mo, pero mayroong mas marami, Panginoon, nagpapasalamat, nagdadakila sa iyong pangalan, sapagkat napaka-amazing, napaka-able mo para gawin mo ang mga imposible sa aming buhay. Salamat, O Diyos, mahal niyo kami. Salamat po. Harinawa, Panginoon, ang aming pong dalangin ngayong gabi, katulad ng dalangin ni David. Hindi kami maglilinis ng aming mga pangalan, kundi nais namin, Panginoon,
parangalan ka, dakilain ka. Bigyan namin po ng papuri yung pangalan na imposible. Hindi namin isipin na sa kabila ng aming kataksilan sa iyo ay gumagawa ka ng mga mamahaling bagay, mga marvelous na bagay sa mga buhay ng mga kapatiran. Salamat po simbahan ito na kung saan nandito ang source ng iyong grasya at habag. Salamat po sa gabi ito. Banal Espiritu, kayo po ang mangaral, mag-lead, mag-teach sa guide sa amin. May matutunan po ang bawat isa. Pinupuri tinadakila ka po. Ingatan niyo po kung may paparating ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Ano sa mga inawit natin, doon pa lang, mapapakita natin na, ayan lang natin. Minsan, nagtataka tayo, ba't nagkaganon? Bayan ba, maunawaan natin. At dito po sa story ni David, at sa kanyang panulat mismo, sa kanyang mga tula, at mga poem niya dito, ano po, ay, dito si David, in his, bilang na siya po ay, mayroon siyang pleading, nakikuusap, nagmamakawa. Lord, from verse 1 to 8, mapasin natin doon, siguro kung aking bibilangin ito, from 1 to verse 10, hanggang sa susunod na mga verses, hindi lang po siguro 22. Ang nabilang ko kasi 22. Bakit 22 na nakita? Ang request ni David dito, parang ano siya, parang, nakarinig na ba kayo yung imprecatory prayer? Di ba? Alam ko hindi tayo dapat gagawa niyan sapagkat hindi naman tayo mga katulad ng mga unsaved. Ang gumagawa niyan mga unsaved. Pero dito parang imprecatory prayer ang ginawa ni David from verse 1 hanggang verse 10. Binilang ko na sa 22. Tingnan niyo po mga kapatid, gusto yung underline, katulad ng ginawa ko sa aking Bible, nilagyan ko po ng guhit. Tingnan niyo po ito from verse 1. Sabi niya dito, okay, strive ni fight against them that fight me. Lagayan niyo po yung fight against. Yan yung unang kanyang gusto niyang bigyan ng judgment, ng tamang hustisya, yung ginagawa ni Saul sa kanya at yung kanyang mga tauhan ni Saul. Lord, nasaan ang hustisya? Diba? Nilabanan ko si Goliath. Na samantalang nagyayabang sila na sa kanilang kalabangan, itong mga trap nila para sa mga Kristiyano, katulad nyo at katulad ko, ang mga tao ginagawa ni Satanas na trap. Ginagamit sila, may mga Kristiyano pa mismo na akala nila magagaling sila at sila ay mga matured, na sila mismo natatrap ng kanilang mga sariling kagagawan, na nagsasalita, nag-iisip ng masama laban sa kongregasyon ng Panginoon at sila ang natatrap. At pagkatapos, lalayo sila dahil sa kanilang kagagawan. Sabi po niya dito sa verse 2, okay? Bilangin ninyo kung ano pong mga adjective. Sabi niya sa verse 2, take hold of shield and buckler. Diba? Sa Tagalog, kumuha ka ng kalasag at panangga sa Ayan. Sa pagtulong sa akin. Next, number 3. Ano sabi diyan? Tumindig ka. Okay, sabi niya doon, stand up for mine help. Para bang lumalabas doon, hindi mo ba ako napapansin, hindi mo ba ako naririnig, hindi mo ako nakikita. Dumaan din siguro si David sa ganong kaparaanan na minsan, kaya siya nag-pray ng ganito, dahil parang talagang agrabyado siya. Kasi ginawa naman niya dapat bilang mamamayang Israelita, nung ipinagmamalaki ni Goliath na, sino nga ang Diyos niyo? Sabi niya, oy, sa pangalan ng Panginoon, lalabanan kita. At yung trap mismo ni Goliath, yung kanyang trap na pagyayabang at yung espadang pinagmamalaki, ang siyang pumutol ng kanyang ulo. Kaya po doon po ang iwasan natin mga Kristyano, na minsan nagmamalaki tayo, na para bang wala tayong bagsakan. Yung mismong trap na ginagawa natin at ginasabi natin, yun ang puputol ng ating mga liig. Yun po nangyari kay Goliath, di ba? So dito, ay, kung inyong bilangin, bahala kayo, basta yung nakita ko, ayun pong po. Sabi pa ng verse 3, marami pa doon, draw out also the spear, bunutin mo ito at stop the way, sabi ng verse 3. Okay? Say unto my soul. Okay, verse 4. Let them be. Another, pangalawa sa verse 4. Let them be turned back. Ang dami niyang request, ang dami niyang kahilingan, na sabi niya, i-judge mo itong mga wicked na ito, itong mga gumagawa na ito. Minsan, naisip, Lord, pwede ba rin sa amin bayan ng mga leader? Katulad ni David. Lord, sana paluin mo pa. Pero hindi maganda. Lord, paluin mo, nagmamatigas, hindi naman siguro maganda. Ano po? Kaya dito, ang tinuturo ni David, nasabi niya ito, sapagkat ang gusto niya, malinis yung kanyang pangalan. Kasi hinahantig sa ni Saul nang wala sa tamang
Sabi nito, wala sa katwiran, okay? Siya na nga yung tumulong sa kanya eh. Di ba? Eh nung samantala nung time na nagyayabang si Goliath, nanginginig siya doon sa trono. Sabi niya, sino yung bata na yan? Papunta mo sa office, dali. Tapos pagdating ni David, anak, ito yung headbed ko. Gamitin mo. Sabi niya, mahal na rin, hindi ko kaya. Okay? Pag ito namang mga Kristiyanong nagmamalaki at lumalaki ang hangin sa ulo, minsan atakihin yung, bakit kailangan sumunod tayo sa sinasabi? Sila naman paglidin mo, di man nila kaya. Parang ganun po ang naintindihan ko dito sa kay David at sa kay Saul. Okay? Nung wala naman din si David, wala namang magagawa si Saul. Di po ba? Unang-una, ang panig ng Diyos nasa kay David at wala kay Saul. Okay? So diyan po ang ating makita din. Na, dito po sa first point nating titingnan, unang tingnan natin dito, David plead to God for defense. Lord, ipagtanggol mo ako, sabi niya. Yan po ang unang nakita natin dito sa verse 1 to 3. Okay? Verse 1 to 3, nag-plead si David, nakiusap siya, nanalangin sa Lord, ipagtanggol mo ako. Defense. Okay? Sabi niya, ang reaction natin pag mayroon po sa ating nag-aakusa ng mali, yung false accusation. Alam mo si pastor kung anong inaano, di ba may false accusation na ganon? Ang una nating reaction, saan ba yan? Halika nga dito, mag-usap tayo, lalabanan mo ka agad eh. Napapansin niyo ba yun? Tignan niyo ang verse 1. Okay, tignan natin, 1 to 3. Sabi ng verse 1, O Lord, within that strive with me. Tignan niyo unang reaction din ni David eh. Lalabanan ko sila. Diba? Okay? That fights against me, fight against me. Sa mga tao, normal yun eh. Kasi bakit? Parang sinira muna ako doon sa mga taong nakarinig na wala pa akong sinasabing katotohanan. O kaya nasira na ano po. Kaya dito po si David, ay katulad natin, kapag tayo po ay naakusahan ng maling accusation, ang unang reaksyon natin ay labanan sila kaagad. Okay? O gusto mo suntukan. Hindi naman ganun tayo mga Kristiyano. Pero mayroong gumagawa noon, ano? Okay? Minsan gusto nating, ang reaksyon natin pag tayo ay naakusahan ng muling akusasyon, gusto nating labanan para lang malinis natin ang ating pangalan. Hindi po dapat ganun lagi. May time na dapat kahit manahimik ka, ang Diyos ang kusang maglilinis ng pangalan mo. Siguro naka-experience na rin po kayo yan. Isa sa, dito ni David, di ba? Hinahanting siya. Si Saul, yung mga ayudante niya, anak niya mismo. Pero sino po ang naglinis ng kanyang pangalan? Ang Panginoon pa din. Okay? So, sa mga tao, ganun. Gusto nila lumaban kaagad, pabalik. Ano po, pag sila yung nasiniraan, gusto mo, laban kaagad. Sabi niya, para maprotektahan ang reputation. Pero parang lumalabas na, pinaglalaban ko dito, reputasyon ko, parang lumalabas na nagmamalaki rin tayo sa ganung paraan. Ang sabi ng Bible, kung sino ang nagmamataas, ibinababa ng Diyos. And why? Bakit tayo mapakumaba? At halayaan mo ang Diyos ang gumawa. At sabi ng Exodus, God is fighting for us. Wala naman tayo dapat i-exert na effort para paglabanan silang mga nagbibigay ng trap, nang-aapi, lahat sa atin. At dito pinatunayan sa sulat ni David that God is fighting for us. Okay? Dito po si David ay mas concerned siya about his character and his reputation. Kaya niya nasabi yung verse 1. Okay? Concerned siya doon kasi bakit? Wala naman siya nga naman talagang ginawang mali. Okay? Ang nagkaroon lang ng problema, nung ang mga babae sa kalsada, nagkakantahan sila. Sabi nila, si mahal na Haring Saul nakapatay ng 10,000, pero si David nakapatay ng 50,000. Siyempre, sinong di magagalit nun? Okay? So, yun po ang hindi naman ni David kasalanan yun kasi yung mga babaeng naka-observe ay natuwa sila at nag-aawitan sila sa kalsada. Okay? So dito, alam natin na kung tayo ay tama sa mata, kung tayo ay nasa connection sa Panginoon, tama ang puso natin, tama ang lahat sa atin, hindi natin mararamdaman ang nangyayari sa iba. Kung bakit ang ibang mga Kristiyano ay parang aligaga, hindi makapagsimba, parang ayaw magsimba, at lalong dapat kailangan nilang lumapit sa Panginoon, lalong lumalayo. Katulad po ng pangyayaring ito, okay, wala siyang pinag-iba kay David. Ang mga tao ngayon ay imbis na bumalik sa Panginoon para ma-recharge, lalong lumalayo. Ayan, paano sila makakabalik? So, dito po ay
katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin, wala namang pagkakaiba, okay? Si Kristo namatay para sa atin, hindi man tayo kailangan mag-effort para mabigyan ng kalinisan, maging righteous tayo. Katulad ni Christ, siya ang nagdusa doon para tayo ay maging righteous for our sin. Ano po? So, si David dito ay nag-start prayer kaagad. Sabi ng verse 1, okay, ang kanyang pleading doon, sabi niya, I plead my cause, sabi niya doon sa verse 1. Okay? Makipagtunggalin ka, o Panginoon, nagpipray siya dito, mga kapatid. Siguro doon siya to sa kuweba or kung saan. Okay? Kasi wala namang sinabing place. Basta yan ay, siyempre, according to, sa kaugalian ng mga Israelita, gumagawa sila ng altar at saka sila nagpipray. Malamang doon ito sa kabundukan nung siya po ay tatago at tumatakas sa mga tauhan ni Saul kasi hinahunting siya. Okay? So yun po ang kapag dumating sa atin ang katulad ng verse 1 to 3, okay, at babasahin niyo po yun, ang tinutukoy yan ay parang lumalabas na kailangan nating linisin ang ating pangalan pero tayo magawa, okay, the first thing that we should do bilang Kristiyano, okay, hindi para labanan sila, kundi labanan sila tuhod sa tuhod. Mali naman kayo, tuhod sa tuhod, luluhod tayo sa Panginoon katulad ni David. Nilabanan niya sila tuhod at saka dito, okay? Hindi yung labanan harapan. Yan po ay, naalala ko tuloy yung kasabilagan nung ako po ay 1984, nung masampa ko ng Manila. Una ko natutunan sa Metro Manila, simbahan, sabi yan, to forgive is divine, to err is human, but to forgive is divine. Saan tayo doon? Di ba? Pagka tayo ay mayroong kaaway, mas maganda patawarin na lang, okay? Kisa magkakaproblema pa. So dito po ay kapag nangyari sa atin ang katulad kay David verse 1 to 3, not to fight them but to pray para bigyan ka ng Diyos ng lakas. At least dito pinakita ko na po sa inyo ang request ni David. Sabi niya, Lord, bigyan mo sila ng tamang judgment. Okay? Itong mga wicked na ito. Kaya nabasa po natin yan. So yan po ang first point natin. At number 2 kagad, from verse 4 to 8, sabi ng verse 4, let them be confounded and put to shame. Mapahiya sila, ano po? That seek after my soul, let them be turned back. Pangalawa po, let them be confounded. Verse 4, let them be turned back. Sabi ng verse 4. Okay, sabi diyan, ay, mawala ng dangal. Grabe, no? Direkta talaga yung prayer niya, Lord, sana mawala din silang dangal. Kasi si David po, mga kapatid, nung time na kung ba't siya nagtatago na, wala na siyang dangal na iharap sa mga tao. Dati nagkakantahan yung mga babae doon sa street. Si David nakapatay ng 50,000. Si Saul nakapatay ng 10,000. Dati mayroon siyang dangal ganun, medyo, siya, Lord, thank you, nagamit mo ako. Pero this time, nasiraan siya. At siya po ay hinahunting na. Tingnan niyo po ang kanyang sinabi. Mapahaya din nawa sila kasi wala naman akong ginawang masama. Literally, ganun tayo mga Kristiyano Lord, wala naman akong ginawang masama. Bakit ako nagkakaganito? Bakit mo kinamit kanina? Diba? Maunawaan natin yan by and by. Kasi bakit po? Walang Kristiyano na napakasarap ng buhay. Naalala niyo si Christ, kung you are in Christ at namumuhay ka ng sitting pretty, ganda sa trabaho, kilala ka sa office, kilala kang bilang ganito, pagdating sa barangay mo, kilala ka, may problema ka. Bakit? Mukhang kilala ka na bilang kilala, personality cult. Kilala ka sa pangalan, pero ang pagiging Kristiyano, kuwi daw kung alam na Kristiyano ka. Kasi ganun po ang mangyayari. Ano po? Dito, ay sabi ni David sa sulat niya, sila na umuwi sa aking buhay na way, mapaurong at malito sila na laban sa akin ay nagbabalak ng masama. Isa sa prayer niya yun Okay? Kaya dito mga kapatid ay mahiya din sana sila sabi ni David. Pero alam niyo, prayer ito mga kapatid. Sige, sa tingin ko, ay wag nating kukuhanin yung negative dito sapagkat bakit? Pag nasa prayer ka at tama ang puso mo sa Panginoon, never kang magbibigkas ng laban sa kaaway mo. Yun po ang sinasabi ng Bible, di ba? Kasi imprecatory prayer yun Sabi na, sana Panginoon, yung nangyari sa akin, mangyari sa kanya. Imprecatory prayer, hindi ang prayer ng isang Kristiyano. So dito po ay sabi ni David, guard good spirit in me. Sabi niya doon, di ba? So, sabi ng verse 4,
Let them be confounded and put shame to seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my heart. Okay? Verse 5, kung napansin po natin sa verse 5, let them be as chaff. Parang dahon lang, ano? Ipa. Dahon. Chaff pala, ipa. Okay? Na pag ito'y hinipa ng hangin, na ang anghel ay Panginoon ang tataboy sa kanila. Bakit dinagdag na adjective ni David yung anghel ng Diyos ang tataboy? Kasi pwede pa yung magbago ang hangin eh. Doon sa principle, power of the air, si Satanas yun eh. Pwede niyang ibalik sa isang Kristiyano na inaalipin siya eh. Di ba naalala niyo yung mga minsan na kinagaling na, minsan babalikan. Okay? Pero mas maganda, sabi ni David, na ang anghel, sabi niya doon, ng Panginoon ang magtataboy sa kanila. Ibig sabihin yung mga angel ng Panginoon. Kaya bakit? Sapagkat, sabi ng verse 7, for without cause, they have did for me their net in a pit. Talagang pinagpaplanuhan siya ng masama, which without cause, they have dig for my soul. Siguro, dito mas maganda ito mga kapatid, okay? Na walang kadahilan na nagukay sila para sa aking buhay. Minsan di ba yung maayos naman yung Espiritu mo sa Panginoon, okay ka naman, tapos nag-iisip ka, Lord, sana magamit mo kasi sa tao na mawitnessan ko siya. Alam niyo, pag-approach nyo pa lang, galit sila. Naalala ko minsan dyan sa may sintro nung minsan na muntik maipit, sinaraduhan ka ng bigla ng pinto. Kaya huwag kayong mahawak sa pinto pag kayo nag-witnessing. Kasi twice na nangyari, nung panahon pa nila Pastor Porto nung araw, kung saan lugar yon, binalibagan din sila ng pinto, naipit yung kasama niya kasi nakahawak sa hamba ng pinto. Kaya huwag kayong hawak pag di kayo tinanggap sa sulbining. Bakit sila nagagalit? Did you know not that to be a friend of this world is enemy of God? So hindi ka talaga tatanggapin ng mga tao yan sapagkat hindi pa nila kilala ang liwanag. Kung kadiliman sila at ikaw ay liwanag at gusto mo silang madala sa liwanag, makakaramdam ka talaga ng pressure. Okay? Kaya dito sabi po ni David sa verse 7, walang kadahilanang ikinukulbula ang kanilang bitag sa akin ay nakalaan. Ang ganda ng espiritu mo, gusto mo silang madala sa Panginoon, pero ang iginaganti ng tao ay hindi mabuti. Sa office, ay may mga nag-o-office sa atin. Dahil liwanag kayo, ang mga nasa dilim, nakatingin yan sa inyo. Tandaan nyo lagi. Okay? Kasi hindi lang naman kayo nag-opisina. Nakaranas din ako niyan eh. Kahit anong ganda na ginagawa mo dahil umaga Lord, thank you sa blessing na dito sa trabaho ito at dito ka namin pupurihin. Pero kahit lahat ginagawa mo ay kabutihan para sa Panginoon mo. Pero yung mga nasisilawan, nalalagyan ng liwanag sa paligid na ayaw sa liwanag, nangangalaiti yan. Nakapasok na ba kayo sa kuweba na puno ng paniki? Ay, salamat, ako lang. Subukan mo mag-flashlight ng bigla doon sa paniki na yon. Ano ang gagawin? Ari, asil. Ha? Parang butterfly lang, ha? Once na nagliwanag ka doon bigla, nagkakagulo sila. At ang danger doon, kapag ka hindi ka nag-duck o nag-cover doon sa kanilang pandinig na alam nila ano ka, makakadahilan ka sila para saktan sila, aatakihin ka nila. The same with the people of this world. Dahil liwanag ka, atakihin ka nila kahit wala kang ginagawang masama. Yan na po ang sabi ni David. Sapagkat walang kadahilan ng kinukublin na sa kanilang mabitag sa akin at laan, walang kanilang hinuhukay sila para sa aking buhay. Bakit sila nagagalit? You know what? Dahil si Kristo ay nakikita, naririnig, at nararamdaman sa buhay natin. Kaparehas Kristyano, Pastor. Yes! Bakit? Dahil ang pinaka-mentality ng kaaway, kahit magkakapatid tayo, pinag-aaway-away tayo, para mawala tayo sa tamang connection sa Diyos. Pag nag-away-away, sira ang simbahan, sira ang pangalan ng Diyos, sino ang nanalo? Kaaway. So, the same with the writing ni David dito, sabi niya, maraming hukay, maraming plano, maraming bitag ang ginagawa na. Last verse 8. Okay? Sabi diyang verse 8.
dumating nawa sa kanila hindi namamalayan ang kapahamakan. parang comprecatory prayer talaga no. At sabi niya, at ang patibong na ikinubli nila sa kanila'y bumitag. Naalala ko yung isang patutunan ng isang pastor na hitman, di ba? Kalabit niya daw hindi pumuputok. Pag uwi niya sa bahay, nagtestimony kasi siya dahil pastor na eh. Yung kutsara. Boom! Kunanan. Alam niyo ibig sabihin? Pumutok. Kutsara. Ano ibig sabihin? Ito po yung verse 7. Sabi niya, at ang patibong na ikinubli nila sa kanila ay bumibiktima. Huwag kayong matatakot. Kaya, ganda nga yung kanta kanina, di ba? Maunawaan natin pagdating ng, dahan-dahan lang. Maunawaan natin yung pagdating ng tamang panahon, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong buhay, sapagkat tayo mismong mga magkakapatid, tayong mga anak ng Diyos, pinag-aaway ng kaaway, binibitag tayo, para pag siya ay nanalo, pagtatawanan kayo. Pero tandaan ninyo, mayroon tayong advocate. Di ba ba? Kasi hindi na ako pwedeng mag-ministry kasi ito ang ginagawa ngayong excuses ng iba. Ayoko na pastor, babalik sa ministry, ayoko na mag-attend kasi nagkasala ako, nakakasira ako. Bakit? Wala bang 1 John 1:9? Kaya nga nilagay yan doon para bumalik ka sa pag lumuhod ka, magsisi ka, magbago ka. Hindi yung ipagmamalaki mo pa na may sukat kang malaki, ginagamot mo sarili mo, nagmamalaki ka pa. Anong klase Christian yan? Diba? Yun po ang katotohanan dito sa sinasabi ni David po dito. Gaano kadalas niloloko ni Satanas ang kanyang sarili. Bakit po? Niloloko niya sarili niya eh. Gagawa siya ng bitan. Ito, kaklase ko ito sa cartoon eh. Di ba si Roadrunner? Dahil mabilis habulin sa ni Coyote, dudrawing yan doon sa bato ng tunnel, mabangga siya. O, di ba? Ganun po ang ibig sabihin ng na nabibiktima yung kaaway sa sarili niyang kagagawan. Okay, sabi niya dito, verse 7. Verse 8 pala, sorry. Yan. At ang patibong na ikinubli nila, sa kanila ay bumibitag. Bitag nila yon ha, sa kanila ay tumatama. And then sabi niya, mahulog nawa sila doon upang mapahamak. So therefore, yung pinaghanda nila sa mga anak ng Diyos, kay David, si Saul ang nabiktima. Pagpasok ni Saul at ng kanyang mga elite, sabi natin mga elite na, mga magagaling itong mga mag-espada o kaya mga warrior, okay? Pasok sa kuweba. Si David, nandun sa loob. Nandun siya sa dilim. Hindi nila makikita kasi galing sila sa liwanag. Pag sumilip ka sa dilim, hindi mo makikita sa loob dahil madilim yun, di ba, Ashil? Dahil masalay ka para pasok ka sa kuweba dyan, eh. Pagkatapos, dahil galing sila sa liwanag, pag silip sa dilim, hindi nila makita. Nandun si David. Hindi kayo nag-prepare na yung mga, tawag doon, yung cupbearer. Okay, nag-prepare ng kanyang higaan yung hari. Lagay ng unan, may gwardiya sa paligid. Dahan-dahan lumapit si David. Isa sa naiintindihan ko doon na lumapit siya doon hindi para patayin ang kaaway. Kundi ipakita doon na kaya ng Diyos na itong mga kaaway na ito, sa isang iglap, kaya nating gamitin ang ating lakas. Pero hindi yung ginagamit ni David. Bakit po? Naniniwala siya na kung ang Diyos ay aalisin yan. Kaya ang sa atin po ay pagtitiwala at paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Hindi po na kailangan natin gumawa ng paraan para makilala. Sabihin mo lang na ang Kristong tagapagligtas, yung mga tao dyan, mga kaibigan mo, minsan, pwede ba kami mag-Bible study at kung pumayag, sige lang tayo, pag-ayaw, walang problema. So yun po ang nangyayari dito sa ginawa nila. Bumibitag, nahulog lawa sila doon sa kanilang sariling kapahamakan. Sapagkat dito po ay niluluko lang ni Satanas ang kanyang mga tauhan, nagagawa sila ng bitag para sa mga anak ng Diyos, kadalasan sila nabibiktima at napapahiya. Okay? Kaya dito po ay katulad ng binanggit ko kanina, mayroon pang isa sa si Ahithophel, di ba? Yung kanilang biktima gustong patayin yung may pamangkin kasi siya dito, pero ang nabiktima siya. May isa pa, yung si Mordecai ba yun? Di ba? Gustong ipapatay ni yung Israelita, nagpagawa siya ng bibitayan. O, naalala niya to? Sa mga Sunday school teacher. At yung bibitayan na yung ginawa niya para patayin ang faithful na anak ng Diyos, sino ang binitay? Siya din eh. Siya rin ang binitay sa kanyang sariling gustong
alisin, eradicate, burahin ang lahi na dadaanan ng Panginoon. Nakita niyo yon? Kaya wala pong magagawa ito. Sabi ni David sa kanyang panulat, kahit anong gawin nila, Lord, sabi niya sa kanyang panalangin, sila ang gumagawa niyan, sila ang mabibiktima, at may mangyayari sa kanila. Kaya dito po, all the arrows that shoot to the righteous person, lahat ng pala, kasi sabi din pala ni Satanas ay, lahat ng pinana sa atin ng mga araw ni Satanas shall fall upon their own. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po mga nangyari, di ba? Sa opisina, di ba, minsan tatapakan ka. Sabihin, kasi ano yun, tapos gusto pala niya siya ang malagay doon. Mga kapatid, ang dami ko nang na-experience sa office pa lang. Noong ako opisina, ang dami ko nakita. Dahil nalaman Kristyano ka, gaganunin ka, ang di nila napapansin, sila ang naunang nawawala kaysa sa'yo. Kaya ayusin mo ang patutuo mo sa simbahan, sa opisinang nakilalagyan mo. Hindi ikaw ang nag-interest na mag-apply dyan, kundi ang Diyos nilagay ka dyan para makita ang liwanag mo, hindi yung karunungan mo kung paano ka sasagot sa kanila. Kasi yun ang gusto ng Diyos like David, di ba? Ito po yung, sa kanya, ang kalaban niya rito ay hari, at si David ay isa lang ordinary citizen. At dito na po siguro ang, pangatlo, okay? Para madali lang, oras naman verse 9, 10. Okay? Sabi ng verse 9, kung ngayon sa Panginoon magalak ang ating kaluluwa na sa kanyang pagliligtas ay nagpapasya. Dito po ang pangako ni David, nagpuri siya, in-anticipate niya po ito Alam ko sa panalangin ito, alam ko sasagot ang Panginoon sapagkat maayos, tama ang puso niya sa Panginoon. Wala siyang sama ng loob kay Saul. Nandun na ka sa kuweba, pwede niya patayin, hindi niya pinatay. Bakit po? Maayos ang puso ni David sa Panginoon Na kahit kaaway si Saul, never niya itong kinuha sa kanyang sariling lakas. Andun na natutulog. Anong ginawa ni David? Hinawakan niya yung damit. Kinuha yung konti. At nung lumabas na siya, ginawagaan sabi ni Saul, sa lahat ganda ng panaginip ko. Sabi ni David, malari! Woo! Si David yun, sabi niya. Malari kagabi, hawak ko na ang buhay mo pero hindi ko gagawin yun dahil ako ay may takot sa Diyos. Hindi katulad ng naging reaksyon natin pag tayo ay nagawa ng masama, gusto natin kaagad. Away. So dito po ay ang pangako ng Diyos, sabi ni David, doon siya nagpuri, nagkaroon ng anticipation. Sabi niya, if God will let my enemies be destroyed, okay, hindi naman siya sa kanyang kamay, kundi ang Panginoon. Sabi niya, kung kalooban mo, Panginoon, na ayusin mo yung mga sagabal sa aking buhay bilang tagasunod mo, okay, yung mga prepare nila sa aking mga bitag, yung mga prepare sila sa aking pampapahiya, pangsira, okay, kasi madalas yun kahit sa opisina, mapagsasabihan ka ng kung ano-ano ako lang, nung ako yung trabaho, mula ulo hanggang paa, alam nyo na yun di ba? Pero they will be joyful in God sa mga Kristiyano. Magiging masaya sila sa Diyos. Bakit po? Never silang sumagot. Lord, bahala ka na sa Kanya. Ginagawa ko po trabaho ko kasi anak mo ako. Sabi ng Bible, sa mga trabahador, pagsilbihan nyo yung mga amo na parang Panginoon. Di ba sabi ng Bible yun? Nasa Bible yun. Nasa sayo kung ayaw mo. Wala namang problema. Okay? So dito, ay sabi niya, who is like, sa verse 10, sabi niya, who is like unto thee. Okay? Verse 10. All my bones shall say, Lord, who is like unto thee. Okay? Sino ang iyong kagaya? Ikaw na nagliligtas sa mahina, mula sa kanya totoong malakas kay sa kanya, ang mahina at nangangailangan mula sa masamsam sa kanya. Sa buhay na ito, nasa ibabaw tayo ng lupa, natural yun, tao tayo. Dadaan tayo ng pressure. Kahirapan, pang-aapi. Pero dapat yung laging tatandaan, pagka tungkol sa labanang ganito, inaapi ka, mayroong naggaganti para sa atin. Ang Panginoon yun, sabi ng Exodus, di ba? My God, our God will fight for us. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dito po, kung ating titingnan from verse 10, there are 15 ways, okay, na masasabi ni David, walang katulad ang Diyos. Sa verse 10,
Walang katulad ang Diyos sa pagdi-deliver sa atin, pag-iingat, pagliligtas, deliverance. Pangalawa, sa Psalm 89 verse 8, walang katulad ang Diyos sa kapangyarihan. Kahit imposible, di ba kanina sa patutuo ng ating mga kapatid, imposible na sa kanila eh. Pero ginawang posible ng Diyos dahil sa kanyang power. Pangatlo, okay, ay dito po yung ikumpara natin sa ang Diyos sa mga inaasahan nila, sa may position o ano, walang katumbas ang Panginoon. Okay? Pangapat, sa Exodus 15:1, sa kabanalan, walang katulad ang Diyos. Now, sabi ng Biblia, kung tayo ay dapat maging banal sapagkat ang Diyos ay banal, well, hindi tayo nagiging mas mainam. Katulad ng liwanag na ito, pagka iyan ay napabayaan at dinalinis, katulad ng buhay ng tao, pag hindi nalinis natin ang ating puso at kaluluwa, sabi ni David, Lord, search me, try me. Kung mayroon ako kayong nakita sa aking kadiliman, linisin mo ako, Panginoon. At kayo po mag-ayos sa akin. At sabi ni Job, I shall come forth as gold. Hindi yung lalapit tayo sa Diyos na parang nagmamalaki pa. No. Pag lalapit tayo sa Panginoon, Lord, basag ang puso ko, durog ang puso ko, malapit, patawarin niyo ako, baguhin niyo ako. Doon magkakaroon ng spiritual revival ang buong simbahan. Pero kung kadalasan ay parang performance lahat sa atin, magmula sa pastor, papunta sa baba, pag puro performance, wala ang glory ng Diyos, wala din po yung ginagawa na yan. Okay? Kaya yung holiness, pang-apat, pang-lima, yung majesty. Okay? Sa walang katulad ang Panginoon sa kanyang sa stability. Walang katulad ang Panginoon sa pag siya nangako siya ang kanyang lakas. 1 Samuel 22, greatness, 2 Samuel 7:22. Okay? Yung keeping yung pakikipag-usap na may pangako sa atin. Isa po sa napatunayan ko dito sa lugar na ito. Ako'y pumunta dito 2008. Nung nangako ang Diyos, sabi niya, i-equip kita. Sabi ko, wala akong karunungan. Hindi ako marunong pagdating sa preaching, wala akong persuasion. Minsan nasasaktan pa yung iba pag narinig ako mag-preach. Pero bakit dumarating kayo at ang iba para magpuri sa Diyos? Hindi ibig sabihin, hindi po yung tao ang nagagawa sa kanya, kundi ang Diyos, ini-equip niya ang bawat isa sa atin. Kung ano ang kulang ng isa, nasa isa ang karugtong at pinagsasama-sama niya para magkaroon ng glory ang Panginoon. Okay? So dito po ay pangwalo, yung keeping covenant and mercy ng Diyos, yun po ang number 1 sa kanya. Hindi po siya nagbabago sa kanyang pangako. Mula noon hanggang ngayon, bukas, the same po. Pang-siyam, yung righteousness niya. Psalm 71 verse 19, yung kanyang righteousness. Sana nga lang mga kapatid, yung righteousness na yon, mayroon tayong kahit mga sabi natin 80% yung righteousness. Sapagkat minsan pagka ang tao ay nagkakaroon na po ng minsan nagka-blessing na, nagiging hadlang na yung blessing sa kanyang Panginoon. Kaya yung righteousness nagiging na pong kanyang baliwala na sa kanya. Okay? Yung works ng Panginoon sa Psalms 86 verse 8. Kaya sabi niya din sa verse 10, who is like unto thee? Sa faithfulness, tanungin ko kayo, mas faithful ba tayo kaysa sa Panginoon? Sa tingin ko hindi. President, if we confess our sin, He is faithful. Samantalang tayo, nakailan na tayong kasalanan, hindi man lang tayo makasalanan. Lord, ang dami ko na palang nagawa. Nakalimot pa dahil busy ka sa ginagawa natin. So yun po yung works and faithfulness at authority ng Panginoon. Nandun na po yun, walang makakatulad yan. Yung planning of all things, sabi ng Panginoon, my plan for you is to make you, di ba? Ang plano ng Diyos hindi para saktan tayo, kundi ang plano ng Diyos para tayo ay maging maayos ang ating buhay. Ano bang version? Dumaan lang sa aking isipan. Okay? Authority over nation, ang Panginoon, ano po? And then, yung forgiveness. Isa sa hindi ngayon nagagawa ng karamihang Kristiyano, konting pagkakamali ng kapwa niya, sa loob pa, kasama pa niya simbahan, konti lang pagkakamali, hindi ako gigil na. Hanggang sa nawawala na yung simbahan. Pero dito po sa ginawa ni David, ganun ang mga binanggit niya. Pero ang sabi niya rito, sa verse 9 and 10, nagpupuri siya sa Diyos, na sa kabila ng mga nababanggit niyang itong, sabi niya parang imprecatory prayer, ang Diyos, okay, tinutulungan siya. Bakit po? Tama ang kanyang puso sa Panginoon. Hindi katulad ng mga Kristiyano ngayon na para bang mas
Bakit, Panginoon, bakit pinababayaan mo ko? Dapat akong kampihan mo, dapat ako yung napi. Wala na silang sense of sensibility na, Lord, kahabagan niyo po siya, di nila nalaman ang kanyang ginagawa. Ganun naman lahat tayo nung ang Panginoon nandun sa krus eh. Kahabagan niyo sila, Panginoon, di nila alam ang kanilang ginagawa. So kaya dito po ay ang daming lesson na naituro sa atin si David. Gusto niyang idepensa siya ng Panginoon. Gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Ito po yung kanyang prayer. Kaya, point number 1, David plead for God to defend him. Idepensahan siya. Pangalawa, ay nagpray siya na yung distraction sa kanyang enemies ay wag po siyang maapektuhan. At pagkatapos panguli, ay nagpapasalamat siya, nagpupuri siya sa Panginoon sapagkat dinideliver siya, iniingatan siya, pinalalagpas siya sa ganitong presyo. Tayo po manalangin na kailangan Diyos. Salamat po sa mensahe ni David na minsan kami, Panginoon, pag naaapi, nagagawa ng kwento, gusto namin harapin, labanan, pero si David po ay hindi ginawa, kundi hinarap niya po sa prayer ang mga ito upang maipakita na ang kanyang puso ay tama sa iyo, na hindi dapat karakaraka, kundi itiwala sa iyo, Panginoon. Mas nakakaalam ka kung anong kakabuti namin, anong ikakabuti ng simbahang ito, anong ikakabuti ng bawat pamilya na sumusunod at hindi sumusunod sa iyo. Lord, tulungan mo po sila, kahabagan mo sila, katulad namin, magpatuloy kahit nahirapan sapagkat alam namin ang lupang itong aming tinitindigan ay lupa ng mga patay sapagkat ito po ay lilipat kami sa lupain ng mga buhay sa kalangitan. Pangunahan niyo po kami na magpatuloy, bigyan niyo kami ng pagpapatuloy ng pananampalataya. Tulungan niyo po simbahan ito na magkaroon ng revival, magmula sa pastor hanggang sa kalitlitang maten, at patuloy po kami pagbungahin. Magdagdagan po aming mga Bible study, madagdagan po ang aming mga ibabaptize sa pangalan ni Jesus. Amen.